بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما ربنا ارزقنا فهما. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم sa ating dars ngayong gabi. Natapos na natin pinag-aralan ang ahkamu an-nun as-sakinati wa tanwin, at sabi natin meron itong apat na ahkam: al-idhar, al-ikhfa, al-iqlab at al-idgham. Apat. Ngayon naman ay ahkamul mim as-sakina. Ahkamul mim as-sakina, mga ahkam, mga hatol patungkol sa mim as-sakina, mim na ang kanyang haraka ay sukun. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagbabasa ng Quran sa mushaf, ay may makikita tayong mim na sukun. Tamam. So ngayon, paano natin babasahin ang mim na sukun na nakikita natin sa mushaf? Okay? Naqra. Sual. Ito yung question. Mal mim as-sakina? Ano ang mim as-sakina? Mim na sukun. Wa ma ahkamuha? At ano ang kanyang mga ahkam, mga hatol? Jawab. Ito yung sagot. Al-mim ahadul huruf. Ang mim daw ay isa sa mga huruf allati takhruju min ash-shafatayn, na kung saan ito ay lumalabas mula sa shafatayn. Shafatayn yani bibig, lips. Okay, dalawang lips, taas at saka baba. Athna ang tibaqihima. Okay, ito daw yung isa sa mga huruf na lumalabas mula sa bibig. Athna ang tibaqihima, sa time na nagkadikit ang dalawang lip. Okay, so yung bibig natin, kasi kung ipopronounce natin yung mim, kailangan yung bibig natin ay naka-close o di kaya magkadikit. Tamam? Asna'an tibaqihima. Naam. Thumma qala walaha thalathatu ahkam. At meron itong tatlong hatol. Para sa ahkam ng mim as-sakina. Naam. Ang una, al-ikhfa'u ash-shafawi. Al-ikhfa'u ash-shafawi. Inshallah malalaman din natin kung ano yan. Pangalawa, wal-idghamu ash-shafawi. Pangatlo, wal-idharu ash-shafawi. Naam. Firstly, kung makikita natin, lahat ng ahkam ng mim as-sakina may shafawi. Okay? Ash-shafawi, ash-shafawi, ash-shafawi. Ang ibig sabihin ng shafawi ay shafa, ibig sabihin bibig. Kasi si mim, pinopronounce natin siya o binibigkas natin siya gamit ang ating lips. Okay? Gamit ang ating shafa or fam, bibig. Okay? Or labi. Kaya siya shafawi lahat. Okay? So meron tayong una, al-ikhfa'u shafawi. Sa nun as-sakinan at saka tanwin, natalakay natin yung ikhfa. Tamam? Pero dito iba ang kahulugan ng ikhfa. I mean, iba yung harf na makakasalubong nito. Hindi katulad doon nun at saka tanwin. Dito naman mim na sukun. Okay? So ikhfa, literal na kahulugan ng ikhfa ay nakatago. Wal idgham naman ay doble ang harf o di kaya pinagkaisa. Katulad doon sa nun as-sakina wa tanwin, ang nun at waw, nun at ya, wakada ay magiging isa. Naam. Wal idharu shafawi. Idhar naman ibig sabihin malinaw. Naam. Unahin natin ang al-ikhfa'u ash-shafawi. Al-ikhfa'u ash-shafawi wa dhalika idha waqa'a
بعد الميم الساكنة حرف الباء. نعم. Sa ikhfa syafawi, ito ay kapag natagpuan natin si mim na sukun, mim sukun, natagpuan natin siya after ng ba. After ng ba. Pagkatapos ni mim ay may ba. Okay? Ang tawag sa hatol dyan, al-ikhfa'u syafawi. Al-ikhfa'u syafawi. Halimbawa sa Quran, mislu tarmihim bihijara. Okay? Meron tayong mim na sukun and then ba pagkatapos niya. Okay. Ang pamamaraan kung paano ito babasahin, fatukhfal mimu indal ba'i ma'a baqa'il gunna. Itatago daw natin yung mim sa ba nang nananatili ang gunna. Okay? Itatago natin ang mim sa ba, ikhfa. Itatago natin ang mim sa ba ma'a baqa'il gunna nang nananatili ang gunna. Paano? Ito, tarmihim bihijara. Ganito yung pagbasa nito. Tarmihim bihijara. Okay? Tarmihim bihijara. Okay, nandun yung gunna. Huwag kalimutan yung gunna. Okay? Gunna, sabi natin yung sound or tunog na mula sa ilong. Nam. Tarmihim bihijara. Nam. Another example, ito, meron tayong mim and then ba. Wahum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Okay? Itatago yung mim sa ba ng may gunna. Okay? Huwag kalimutan yung gunna. So, ganyan si al-ikhfa'u asy-syafawi. Na mamaya, huwag nyo kalimutan ito. After natin i-discuss itong tatlong ahkam, ay bibigyan ko ng assignment na send ko sa Telegram. Sasagutan niyo yung assignment. Inshallah, ipapaliwanag ko lang mamaya. Na. So, khulasa ng ikhfa'u asy-syafawi, ito ay kapag natagpuan natin si mim na pagkatapos ni, at pagkatapos nito ay may harf na ba. Okay? Ang pagbasa sa kanya, itatago natin siya sa ba ng may gunna. Tarmihim bihijara. Okay? Wahum bil akhirah. Wakada. Thumma, pangalawa, al-idghamu asy-syafawi. Al-idghamu asy-syafawi. Idgham naman, sabi natin, di ba, gawing isa ang dalawang letra. Okay, pagkaisahin ang dalawang letra. وَذَلِكَ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ الْمِيمِ السَّاكِنَةِ مِيمٌ مِثْلُهَا. Okay, ang idgham asy-syafawi, matatagpuan daw natin siya kapag ang mim na sukun, ang pagkatapos nito ay mim mithluha, mim din na kahalintulad niya. So, bali mim to mim. Dalawang mim. Fatudghamul mimul ula fi thaniya. Ang unang mim ay mag-i-idgham siya sa ikalawang mim. Ibig sabihin, ang unang mim ay papasok siya sa pangalawang mim. Kumbaga, magiging isang letra na lamang ito. Okay, magkakaroon na ng shadda itong pangalawa. Tamam? Wa yusamma, ang tawag dito, idghamal mutamathilaini. Tamam? Idghama al-mutamathilaini. Ibig sabihin, pagkakaisa ng dalawang letra na magkapareho. Kasi pareho silang harf na mim. Okay? O di kaya al-mislaini. Tamam? Pwede natin tawagin idgham al-mutamathilaini o di kaya idgham al-mislaini. Tamam? Ang kaulugan niyan ay dalawang harf na nagkaisa at pareho silang jins. Pareho sila ng harf. Mislo, halimbawa, fi qulubihim marad. Mim na sukun and then mim. Okay, yung unang mim papasok na siya sa pangalawang mim. Ano basahin? Fi qulubihim marad. Okay? Fi qulubihim marad. Tamam. Another example, lahum ma yasha'un, mim sukun and then mim kapareho niya.
lahum ma yasha'un. Okay, dito. Tamam? Yung unang mim, papasok na siya sa pangalawa. And then, may gun na dito sa ikalawang mim. Okay? Huwag nyo kalimutan yung gun na. Dalawang haraka. O di ka, dalawang segundo. Lahum ma yasha'un. Okay? Dito, kailangan nyo mag-stop. I mean, mag-gun na ng dalawang haraka. Dalawang raka. Na. Okay, yung pangatlo ay al-idharu syafawi. Al-idharu syafawi. Literal ng kahulugan ng idhar ay malinaw. So, kaya sa tinawag na ito, al-ikhfa'u syafawi, kasi yung mim dito ay itatago natin. Dito naman sa idgham syafawi, tinawag siyang idgham kasi ang mim dito ay ipapasok natin siya sa ikalawang mim. Ito naman, idharu syafawi, kaya sa tinawag ng idharu syafawi kasi ang pamamaraan kung paano natin babasahin ang mim dito ay idhar, kumbaga malinaw. Okay? Hindi natin siya itatago, hindi natin siya idgham, hindi natin siya iukunna. Okay? Naam. Wadhalika idha waqa'a ba'da al-mim as-sakinati ay harfin min baqi al-huruf al-hijaiyah. Okay? Matatagpuan natin o malalaman natin na yan ay idhar syafawi kapag ang mim na sukun ay natagpuan natin pagkatapos ng kahit anong harf na mula sa huruful hijaiyah except sa ba at mim. Okay? Except sa ba kasi ito ay ikhfa'u syafawi. Okay? Except sa mim kasi ito ay al-idghamu syafawi. Tamam? So after ng dalawa na ito ay lahat under na ni al-idharu syafawi. Okay? Naam. Mithlu, halimbawa, ito, masaluhum and then harf kaf. So, si kaf hindi siya kabilang sa harf ni syafawi kasi syafawi is ba. Ganon din si idgham syafawi kasi ito ay mim. Okay, so kaf is kabilang sa mga natira maliban sa ba at saka mim. Naam. So, paano basahin? Bil idhar. Masalan, masaluhum kamasal, masaluhum kamasal, masaluhum kamasal. Hindi pwedeng masaluhum kamasal, khata. Okay? O di kaya ikhfa, masaluhum kamasal, mali rin. Okay? Hindi pwedeng ikhfa, hindi pwedeng idgham. Naam. Ito naman, wahum fiha, wahum fiha, wahum fiha. Ganon, hindi pwedeng wahum fiha, khata. O di ka ikhfa, wahum fiha, khata aydan. Okay? So, ganyan ang pagbasa kay al-idhar syafawi. Kailangan malinaw lang si mim. Hindi na natin kailangan palagyan ng gunna o di kaya may idgham. Okay? ثم قال may mulahaza dito, وَتَكُونُ أَشَدَّ إِظْهَارًا عِنْدَ الْفَاءِ وَالْوَاوِ. Okay? Magkakaroon daw ng ashadda izharan, ibig sabihin sobrang pagpapalinaw ng mim, sobrang pagpapalinaw ng pagbigkas ng mim kapag after niya ay fa at saka waw. Okay, kasi si fa at waw, bakit yun kailangan talaga sobrang gawing malinaw yung pagbigkas kay mim? Dahil si fa at waw ay pareho silang nasa makhraj ni mim, which is sa syafa. Pareho silang syafawiya. Okay? Si fa sa bibig natin siya, binibigkas. Karoon ni si waw. Tamam? So, therefore, kung kailanman na matatagpuan natin si mim na sukun, ang pagkatapos nito ay fa, kailangan nating masyadong bigkasin ng malinaw si mim. Katulad dito, meron tayong mim and then pagkatapos na ay fa. So, kailangan dyan ay malinaw talaga si mim. Wahum fiha, wahum fiha. Okay? Kasi kung hindi mo gawin malinaw, para siyang magiging ikhfa. Wahum fiha, wahum fiha, di ba? Okay, so kailangan malinaw si mim. Malinaw talaga. Ashadda idharan. Wahum fiha. Naam. So yan ang tatlong ahkam para sa al-mim as-sakina. Review natin. Unang-una si mim ay matatagpuan natin siya sa makhraj ng syafa.
So dito siya binibigkas sa labi o di kaya sa lips. Naam. And then meron siyang tatlong ahkam. Al-ikhfa'u syafawi, ito yung tinatago natin si mim kapag ang pagkatapos nito ay harf ba. Okay? Ang pagbigkas nito o pagbasa nito ay ikhfa, bil ikhfa. Tarmihim bihijarah wa hum bil akhirah. Hakada. Okay? Bil ikhfa. Ang pangalawa naman, al-idghamu syafawi. Ito naman kapag mim to mim. Mim na sukun and then mim na pagkatapos niya mim na hindi sukun. Okay? Halimbawa, fi qulubihim marad. So yung pamamaraan ng pagbasa dito ay may gunna. Okay? Fi qulubihim marad. Tamam? Bihim marad. Naam. Lahum ma yasha'un. Okay? May gunna sa mim. Naam. At yung pangatlo, al-idharu syafawi. Ito naman yung malinaw si mim. At yung huruf ni idhar ay maliban sa ba at saka mim. Tamam? Masalan, masaluhum kamasal. Masaluhum kamasal. Okay? Hindi pwedeng bil ikhfa o di ka bil idgham. Okay? Si mim dito idhar. Masaluhum kamasal. At may mulahadha dito sa idhar syafawi kapag waw o di kaya fa ang pagkatapos ni mim, kailangan nating asyad na idharan. Kailangan natin gawing mas malinaw si mim na sukun. Okay? Katulad nito sa pangalawa. Wahum fiha. Wahum fiha. Okay, kailangan natin talaga bigkasin si mim na sukun. Wahum fiha. So, yan muna ang dash natin ngayon. Dami-dami lang tayo para mamaster natin yung mga ahkam ng tajwid. Okay, so bale, dalawang ahkam na ang ating napag-aralan sa tajwid. Ahkam nun sakina wa tanwin at ahkam ng mim as-sakina. Sa next, inshallah, dadako na tayo sa mga ahkamul mad. Mga mad. Okay, so before tayo mag-end, may assignment kayo na send ko sa Telegram. Ipakita ko sa inyo. Ito ang inyong assignment. Yan. Yan. Okay. So, meron tayong aya dito. Maraming aya. And then, ang gagawin ninyo ay ilalagay nyo lahat kung saan dyan ang idhar syafawi, al-idgham syafawi at saka al-ikhfa syafawi. Okay? Nandito dito sa table ninyo ilalagay. Tamam? So, kahit ilan ang inyong matagpuan o mahanap dito sa aya na ito, at least meron. Okay? Hindi pwedeng hindi gawin. Okay? Ito ay wajib manzili sa inyo. Okay? So, basahin ninyo itong aya. Pwede niyo i-practice muna before nyo sagutan yung mga blank dito sa idhar, sa idgham at saka ikhfa. Okay? So, nasend ko lang sa Telegram. Tingnan na lang ninyo and then i-download. Pwede kayong magsagot sa i-edit lang o di ka i-print ninyo and then sagutin ni send sa Telegram ulit. Okay, hakada. So, may katanungan kayo or clarification sa dash natin ngayon before tayo mag-end? By the way, naintindihan ninyo? Alhamdulillah. So, hindi natin gamitin ninyo na lang yung oras ngayon para sa wajibul manzili. Tamam? Para naman hindi masayang yung time ninyo sa naiwang oras. So, nagtafi bihadal qadar. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.